Pagkahuli kay Nicolas Maduro, sinabi ni Pangulong Donald Trump na namumuno na ang Estados Unidos sa Venezuela. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang posibleng mangyari sa bansang ito sa South America? Nagulat si Pangulong Nicolas Maduro at ang mundo sa pagsalakay ng United States Special Forces sa kanyang tirahan na tumagal ng 2 oras at 20 minuto. Sa airstrike ng United States sa mga pasilidad militar sa paligid ng Caracas na isakatuparan ang pinakamatapang na pagsalakay sa makabagong kasaysayan ng militar. Ano ang susunod? Kapag sinabi ng White House na ang Estados Unidos ang namumuno, hindi ibig sabihin nito ay legal na pagmamay-ari, okupasyon o aneksasyon. May paniniwala na may impluwensya ang Washington sa politika, ekonomiya at ugnayan ng Venezuela pero hindi nito inaako ang pamumuno sa bansa. Kontrolado ng Estados Unidos ang access sa mga ari-arian ng Venezuela sa ibang bansa at may impluwensya sa pagbibigay ng lisensya sa langis. Ito rin ang nagtatakda kung sino-sinong mga politikal na personalidad ang kinikilala sa diplomasya at humuhubog sa pag-access ng bansa sa mga pandaigdigang institusyong pinansyal. Ang kooperasyon sa intelihensya, koordinasyon sa seguridad at ang banta ng muling paggamit ng puwersa ay lalo pang nagpapatibay sa posisyong iyon. Wala sa mga kasangkapang ito ang nangangailangan ng formal na pamamahala. Kapag pinagsama, nagagamit ito ng Washington para limitahan ang mga opsyon ng Venezuela at itulak ang resulta pabor sa interes ng United States na mahalaga. Kasama sa formal na kontrol ang legal at pinansyal na obligasyon. Ayon sa internasyonal na batas, ang sumasakop na kapangyarihan ay may pananagutan sa seguridad, makataong tulong at pamamahala ng sibilyan. Sa pag-iwas dito, nagagawa ng United States na panatilihing bukas ang kanilang mga opsyon habang binabawasan ang kanilang mga pananagutan at ito ay sinadya. Nagpapakita ito ng kapangyarihan ng administrasyon nang hindi inaako ang buong responsibilidad. Pareho rin ito ng epekto sa lokal na politika. Ang pagsasabing kontrolado ng United States ang sitwasyon nang hindi tinatawag itong okupasyon ay nakakaiwas sa mga debate sa Kongreso at negatibong reaksyon ng publiko. At hindi ito bagong paraan. Ginawa na ito ng Estados Unidos sa Panama matapos si Noriega at sa Haiti. Sa madalas na interbensyon at mga unang yugto sa Iraq, malaki ang impluwensya ng Washington kahit walang sagot sa lehitimo o pananagutan. Ganito rin ang ginagawa ni Pangulong Trump. Ipinapakita nito ang kapangyarihan pero may puwang umatras o ilipat ang sisi kapag lumala ang sitwasyon. Batay sa mga opisyal na pahayag, mukhang ang paraan ng United States ay kinabibilangan ng pagtanggal sa mga kalabang lider, pagkontrol sa pag-access sa mga estratehikong ari-arian, pagpigil sa mga karibal na makakuha ng pwesto at pag-iwas sa anumang formal na pangakong pangmatagalang pamamahala. Walang opisyal na plano pero mas malinaw na ang posibleng pagkakasunod-sunod. Una ay pagpapatatag ng seguridad, pag-neutralisa ng natitirang tapat, pag-secure ng mahahalagang infrastruktura at pagpigil sa masasamang elementong manamantala sa sitwasyon. Pangalawa, pagpapatatag ng ekonomiya sa langis, kontrol sa pera, at piling pag-alis ng mga parusang nakaayon sa pagsunod. Pangatlo, ito ang pamamahalang pampolitika, gaya ng pagsuporta sa pansamantalang autoridad, superbisyon sa mga institusyon, o palihim na paghubog sa pamahalaan matapos ni Maduro. Kaya nananatili ang tanong, ano na ngayon? Una, ano ang mangyayari agad? Bago isipin ang kinabukasan ng Venezuela, dapat munang tingnan ang reaksyon ng China at Rusya. Napahiya ang dalawang bansa sa pagsalakay kay Maduro. Pareho ang radar ng Venezuela at ng China laban sa mga banta sa himpapawid sa Pasipiko. Malaki ring pagkatalo sa opinyon ng publiko ang naranasan ng Rusya na siyang gumawa ng layered air defense system ng Venezuela. Ang kabisera ay dapat naging kuta na dinisenyo para magdulot ng matinding pinsala sa anumang airstrike ng United States. Sa halip, lubos itong nabigong pigilan ang isang helicopter raid na maaaring masabing pinakamadaling target sa ere at tuluyang na-neutralize bago pa man makaputok ng kahit isang bala. Hindi lang para sa Venezuela ang operasyon, kundi para ipakita ang kakayahan sa mga kaaway. Hindi pa rin tiyak kung gaano katagal ang epekto ng pananakot. Ang pagpapakita ng kakayahan ay hindi nagbabago ng pangmatagalang pag-uugali. Maaaring baguhin ng China at Rusya kung paano sila kumikilos at kung gaano sila kapansin-pansin sa rehiyon. Pero malabong talikuran ng dalawang bansa ang mas malalawak nilang estratehikong layunin base lang sa pagkakahuli kay Maduro. Nakasalalay ang pagpigil sa consistency at pagtupad na hindi pa rin tiyak sa Venezuela. Inaasahang sasakupin ng China ang Taiwan sa mga susunod na taon
na magdudulot ng direktang tunggalian sa Estados Unidos. Sa depensa ng demokrasya sa isla, naging hadlang sa militar ang pagsalakay sa Caracas kontra sa lakas ng United States Air Force kahit may nagsasabing maliit lang ang epekto nito. Sa katunayan, ito ay isang pagsalakay na isinagawa gamit ang mga espesyal na eroplano at ang pinakamakabagong sandata ng United States na hango sa reverse engineering ng teknolohiyang unidentified flying object. Hindi ito isang ganap na tradisyonal na labanan at ang mga kagamitan na ginamit ng United States sa Caracas ay likas na limitado. Tulad ng nabanggit, ang agwat sa pagitan ng elite forces ng United States at elite forces ng China ay mas malaki kaysa sa agwat ng tradisyonal na puwersa ng United States at tradisyonal na puwersa ng China. Ngunit habang naghahanda ang China na sakupin ang Taiwan, kailangan nitong isaalang-alang ang isang hindi mapapasubaliang katotohanan na ang kanilang mga sensor ay lubusang nabigong matukoy ang isang malaking pag-atake ng United States bago ito masira. Siguradong nayanig ang tiwala nila sa sarili pagkatapos ng matagumpay na pagsalakay kay Maduro. Pagdating naman sa Rusya, pinakamainam na masukat ang kanilang tugon base sa naging reaksyon nila sa kamakailang pagsamsam ng puwersa ng United States sa dalawang tanker ng anino ng fleet ng Rusya. Noong Enero 2026 naglabas lang sila ng diplomatikong protesta at muling umatake sa Ukraine. Ang tanong kung ano ang susunod na mangyayari sa Venezuela ay umiikot din sa dalawang bansang ito. Tulad ng dati, wala na namang inilabas na plano ang White House para sa Venezuela pagkatapos ni Maduro. Magiging katulad ba ng Iraq ang Venezuela? Sa ngayon, tila kalabuan ang pulisya dahil walang malinaw na plano, kahit may panganib ito. Sa ngayon, ang tanging tanda ng hinaharap ay ang pagtanggi suportahan si Edmundo Gonzalez Urrutia, ang popular na oposisyon mula sa huling eleksyon sa Venezuela. Ang taong itinuturing ng nakararami na siyang nanalo. Ang suporta kay Gonzalez Urrutia ay maaaring makaiwas sa digmaang sibil na maaaring makasama sa interes ng United States habang inaayos ng Washington ang langis ng Venezuela. Ngunit tinanggihan ito, umano dahil si Maria Corina Machado, katambal ni Gonzalez Urrutia, ay nanalo ng Nobel Peace Prize. Sa halip, tila nais ng United States makipagtulungan sa vice-presidente ni Maduro na si Delcy Rodriguez o magpatupad ng sariling pamahalaan sa Venezuela na may kani-kaniyang panganib. Ang pagsuporta kay Gonzalez Urrutia ay nagbibigay ng lehitimasyon, ngunit nililimitahan nito ang kontrol ng United States. Ang pakikitungo kay Delcy Rodriguez ay nagpapatuloy ng kontinuidad, pero may panganib palakasin ang mga sumuporta kay Maduro dahil sa di paghayag ng pampublikong pangako. Nananatili ang kakayahang maging flexible ng Washington, ngunit kapalit nito ay ang kawalan ng kalinawan. Kapag walang malinaw na lider at hati ang autoridad, nag-aatubili at tumututol ang mga tao na nagdudulot ng problema sa Venezuela. Mas iniintindi ng mga politiko, negosyante at opisyal ng militar kung mananatili ang United States kaysa sa kakayahan nitong kumilos. Kapag walang malinaw na pangakong pangmatagalan, mas pinipiling mag-ingat ng iba, maghanda ng estratehiya, protektahan ang koneksyon o maghahanap ng paraan umalis kaysa suportahan ang matatag na transisyon. Karaniwan, ang kawalang katiyakan ay nagpapalala ng kaguluhan kaysa maresolba ito. Ang bahagyang kontrol ay sagabal din. Maaaring samantalahin ng masasamang elemento, armadong grupo, kriminal na organisasyon o rehiyonal na makapangyarihan ang mga naiwang puwang. Sasalungat ito sa layunin ng United States at magdadagdag ng presyon para sa higit na pakikialam. Opisyal, tinanggal ng United States si Maduro dahil sa droga, pero posibleng may ibang dahilan. Hindi gaanong konektado ang Venezuela sa fentanyl na pumapasok sa United States dahil kontrolado ito ng mga kartel sa bansang gaya ng Mexico. Kaunti lang ang drogang mula Venezuela na napupunta sa United States kumpara sa laki ng demand doon. Ayon sa konstitusyon, ang langis ng Venezuela ay pagmamay-ari ng bansa. Noong 2007 nasyonalisa ni Hugo Chavez ang industriya ng langis, kaya umalis ang mga kumpanyang Amerikano. Nasamsam ang mga infrastruktura at ari-arian ng ExxonMobil at ConocoPhillips. Sinubukan ng kumpanya na mabawi ang halaga ng mga ari-arian na iyon sa pamamagitan ng internasyonal na korte at nanalo pa nga sila sa isang arbitrasyon ng World Bank tungkol dito. Nagbigay si Chavez ng ultimatum sa mga dayuhang kumpanya ng langis. Ibenta ang karamihan ng kanilang pagmamay-ari sa gobyerno ng Venezuela o umalis. Pumirma ang Chevron, Statoil ng Norwega at Total ng Pransya ng bagong kasunduan bilang teknikal na tagapayo at minoryang may-ari sa kanilang negosyo sa bansa. Hindi nagkasundo sina Exxon at ConoPhillips.
Sa kabuuan, may utang ang Venezuela ng hanggang 32 bilyong dolyar sa mga dayuhang kumpanya ng langis. At malinaw na sinabi ni Pangulong Trump na mababawi ng mga kumpanya ng Estados Unidos ang mga luging iyon. May 303 bilyong bariles ng reserba, pinakamalaki ito sa mundo at 17% ng global supply. Kailangan ng industriya ng langis ng Venezuela ng tulong mula sa ibang bansa. Sa pamumuno ni Chavez at Maduro, humina ang sektor ng langis dahil sa kakulangan ng dayuhang kaalaman at pamumuhunan. Kahit sagana sa langis na pwedeng magpabuti sa bansa, patuloy pa ring minamali at kulang sa pondo ang industriya ng langis ng Venezuela. Bumaba ang produksyon sa 800,100 milyon bariles kada araw mula sa 3 beses na mas mataas bago si Chavez noong 2000. Ayon kay kalihim Marco Rubio, mag-e-export ang United States ng hanggang 50 milyong bariles ng langis. Kahit gamitin ng gobyerno ang kita para sa mga Venezuelan, mahuhuli pa rin ang pagbangon ng ekonomiya kumpara sa politika. May problema rin sa oras. Kahit maganda ang kondisyon, aabutin pa ng ilang taon bago bumalik sa dati ang produksyon ng langis ng Venezuela. Kailangang ayusin ang pasilidad, hikayatin ang mga bihasang manggagawa, pag-usapan muli ang kontrata at buuin ulit ang tiwala sa katuwang. Noong panahong iyon, mas mabilis tumaas ang inaasahan kaysa resulta, kaya nagkakaroon ng tensyong politikal bago maramdaman ang benepisyo. Malaking panganib ito para sa Estados Unidos. Pwede silang masisi sa mga resulta na di nila kontrolado. Kapag pinakita ng Washington ang pamumuno, nagkakaugnay sila sa aktwal na resulta, kahit di direkta lang ang papel nila. Kahit tumaas ang langis, hindi pa rin masosolusyonan ang malawak na krisis sa ekonomiya ng Venezuela dahil sa mahinang infrastruktura, serbisyong pampubliko at laganap na korupsyon. Kung walang seryosong reforma at katatagan, ang kita sa langis ay posibleng magpalakas lang muli sa mga sistemang naging sanhi ng pagbagsak. May agarang benepisyo ang Washington. Ang pagpapatatag sa Venezuela ay nagpapababa ng migrasyon at nagpapahina sa mga grupong kriminal. Ibinabalik nito ang impluwensya ng United States sa bansang tumutol dito at pinapakita na may kapalit ang pagsuway sa mga estratehikong hangganan ng Amerika. Patuloy ang mga benepisyo kahit di tuluyang makabawi ang Venezuela. Pero ang hakbang ng Amerika ay para protektahan ang sarili laban sa China, hindi talaga para sa Venezuela o langis nito. Kayang abutin ng mga Dongfeng, 21 Dongfeng, 17 at Dongfeng. 26 missiles ng China ang mga oil infrastructure ng United States sa Gulf of Mexico dahil sa sakop nilang higit 1,300 milya. Kung magpapaputok mula Venezuela, pwedeng targetin ng Chinese na eroplano ang buong enerhiya sa American Gulf Coast gamit long-range na armas mula roon. Sa kaunting sorties, kayang pahinain ng China ang enerhiya ng United States, kaya mahalaga ang Venezuela sa digmaan kontra China. Lalong lumapit ang ugnayan ng Venezuela at China habang sinusubukan ng China na hamunin ang kontrol ng Amerika sa kanlurang hemispero. Ang paglalagay ng Chinese Air Defense Radar ay malaking pang-udyok at itinuturing ng analysts na pagsuway sa Monroe Doctrine ng Amerika. Isang estratehiya sa seguridad mula ika-19 na siglo na ipinangalan kay Pangulong James Monroe. Sa madaling salita, sinabi nito na ang lumang mundo at ang bagong mundo ay dapat manatiling ganap na magkahiwalay ng mga saklaw ng impluensya. Sa ibang salita, hindi papayagan ng United States ang anumang kapangyarihang Europeo sa sarili nitong hemispero. Usapin ito ng kaligtasan ng bansa para sa bansang patuloy na naghahangad makipagsabayan sa malalakas na kapangyarihang Europeo. Noong Cold War, ginamit ang Monroe Doctrine para pigilan ang impluensya at armas ng Soviet na mapalapit sa United States. Ang Cuban Missile Crisis ay naging mahalagang sandali para sa United States dahil nakita nilang nasa panganib ang kanilang seguridad. Mula noon, naging zero tolerance ang United States sa anumang karagdagang banta ng militar laban sa kanilang sariling bansa. Kaya ang pagpapalawak ng kapangyarihang pampulitika ng China sa South America ay itinuturing na isang direktang hamon. Ang mas malapit na ugnayan ng Venezuela at China ay banta sa United States habang naghahanda ito sa digmaan kontra China sa Pasipiko. Kung magtagumpay ito, magkakaroon ng estratehikong kalaliman, seguridad sa enerhiya, at malilimitahan ang akses ng karibal para sa Estados Unidos. Kahit hindi inaako ang formal na kontrol, ipinapakita ng pag-aangkin ng Washington kung paano na ipapamalas ang kapangyarihan ngayon. Ang kontrol ay hindi na tungkol sa formal na pamumuno, kundi tungkol sa access, pagtanggi at leverage. Hindi pinamumunuan ng United States ang Venezuela, pero naaapektuhan ito ng mga desisyon ng United States.
Kung ang mga limitasyong iyon ay magdudulot ng katatagan o magpapaliban lang ng tuluyang pagbagsak, ay nakadepende sa mga desisyong hindi pa nagagawa. Ang pamumuno ay hindi nag-aalis ng panganib, kundi inililipat lang ang responsibilidad ng walang kasiguraduhan. Habang mas lumalalim ang pagkakasangkot ng Estados Unidos, mas huhusgahan ito base sa mga resulta na hindi nito ganap na makokontrol. Sa pagitan ng kapangyarihan at responsibilidad, nakasalalay ang kinabukasan ng Venezuela at pulisiya ng United States dito. Ngayon, panoorin mo kung ano talaga ang nangyaring mali sa Venezuela o i-click mo na lang ang video na ito.